Naipit ako sa parehong araw sa loob ng 1,000 taon. Sa isang mabilis na chop, tinamaan ni Wu Chen ang gilid ng kanyang leg. Pasensya na, Jin, pero kailangan mong lumamig muna. Maingat niya itong inilapag sa gilid. Senior Liang, hindi mo kailangang kabahan, kalmadong sabi ni Wu Chen. Sumigaw si Liang Xiao, sino ng senior mo? Tigilan mo ang kalokohan. Gusto mo lang akong lituhin at biglain habang wala akong bantay. Hindi ako ganoong kamangmang. Sumagot si Wu Chen, ang 21 galaw ng Taoist refinement, ang galing mo rito ay hindi hihina kumpara sa akin, pero hindi ako nandito para makipaglaban. Naalala mo ba si Deng Juju? Umismid si Liang Xiao, ayan na naman, bigla ka nalang babanggit ng kung sinong pangalan para mag-isip ako. Sabi ko na sayo, hindi ako mabibitad dyan. Umisi si Wu Chen. Alam ko. Sa dami ng mga babaeng estudyanteng niloko mo sa mga nakaraang taon, imposibleng maalala mo silang lahat. Gumalit si Liang Xiao, tama na ang walang kwentang satsat. Ano ba talaga ang gusto mo? Tumalim ang boses ni Wu Chen. Gusto kong ipangako mo ang 2 bagay. Una, magbigay ka ng tapat at magalang na paghingi ng tawad kay Deng Juju. Pangalawa, huwag mong ibahagi sa iba ang mga teknik ng 21 galaw ng Taoist refinement. Mapait na tumawa si Liang Xiao. Akala ko ipapapanata mo na itigil ko na ang panliligaw magpakailanman o kung ano paman. Ito. CJ. Pero paano mo malalaman kung ang paghingi ko ng tawad ay tapat o magalang? Ipinakita ni Wu Chen ang kanyang telepono. Dahil sisiguraduhin kong ganoon. Senior Liang, akala mo ba ang recording kanina ay kayo lang ni Jin? Tingnan mo, ano pa ang laman nito? Namilipit ang mukha ni Liang Xiao. Hayop ka. Pinutol siya ni Wu Chen. Lahat ng pinakaiingatan mo sa mga nakaraang taon ay nandito. Kahit nakalimutan mo na ang mga pangalan nila, ito ang mga tropeo mo. Tahimik si Liang Xiao ng matagal. Pagkatapos ay mahina niyang sinabi, sige. Gagawin ko ang sinabi mo. Maya-maya lang. Sinampal ni Liang Xiao ang kanyang sarili, pagkatapos ay lumuhod sa lupa. Deng, kasalanan ko. Niloko kita. May sala ako. Patawarin mo ako. Taos puso akong humihingi ng tawad. Kinuna ni Wu Chen ang eksena, matatag at malamig. Lumapit si Mary Stanfield sa tabi ng higaan ni Juju. Juju, imulat mo ang mga mata mo at tingnan mo. Si Liang na iyon ay parang asong nagmamakaawa, humihingi ng kapatawaran. Tignan mo ang sakit sa kanyang mukha, puno ng pagsisisi. Sige na, magising ka at makita mo siya. Sa sandaling yon, tumunog ang telepono ni Wu Chen. Si Zhuang Xiaodi ang nasa kabilang linya. Ginoong Wu, si Ginoong Lei, siya. Kalmadong sumagot si Wu Chen, dahan-dahan lang, Xiaodi. Hindi guguho ang langit. Mabilis na sabi ni Zhuang Xiaodi, si Ginoong Li ay pumunta para makipagkita kay Director Harvey sa kanyang paanyaya, pero nawawala na siya ng 1.5 araw. Idinagdag ni Tao Manying, Ginoong Wu, ganito ang nangyari. Ang bayaw ko at ako ay may bagong drama na naging matagumpay, at ilang araw na ang nakalipas, nakatanggap kami ng nominasyon sa Emmy para sa pinakamahusay na aktres sa isang drama series. Dinala kami ni Cheng sa Amerika para tingnan yon. Totoo ang nominasyon sa Emmy. Dahil doon, inimbitahan din si Cheng ni Harvey Barnes, ang boss ng Weinstein Company, upang talakayin ang isang malaking pelikulang Hollywood para sa susunod na taon. Nais ni Cheng na makakuha ng dekalidad na kontrata para sa iyo, kaya siya pumunta. Pero pagkatapos sabi ni Wu Chen, hipag, naintindihan ko. Pag-iisipan ko ito at babalikan kita mamaya. Sabi ni Mary Stanfield, Ginoong Wu, narinig kong sinabi mo na nagkaproblema ang kaibigan mo kay Harvey mula sa Weinstein Company. Maaaring matulungan ko kayo. Tumawag siya sa akin ilang araw na ang nakalipas. Madalas akong pumunta sa bahay niya para alagaan ang mga alaga niyang hayop. Tumayo si Liang Xiao at mumisi ng malamig, yene. Sabi ni Wu Chen, ganoon ba? Kung gayon marahil, hinawakan niya ang braso ni Liang Xiao. Senior Liang, sandali. Hehe, senior, kailangan ko pa ng tulong mo sa isang bagay. Sagot ni Liang Xiao, isang araw ang lumipas. May isang babaeng nagtutulak ng kariton na sumigaw, pet center, oras na para sa check-up ng mga cute na alaga. Sabi ni Harvey, sa wakas bumalik ka. Sa nakalipas na 2 o 3 araw, si Hari ng Biruan at Tagalupa ay halos hindi kumakain. Nabawasan ng 70% ang saya ko.
Bilisan mo at tingnan mo sila. Biglang lumabas si Wu Chen mula sa likod ng kariton. Napatitig si Harvey sa gulat. Sino? Sabi ni Wu Chen ng malamig, Senior Liang, tunay na naabot mo ang kasanayan sa 21 galaw ng Taoist refinement. Hindi lang mga dalaga ang kaya mong hipnotisin, kahit matitibay na lalaki ay walang laban sa'yo. Tanungin mo siya, nasaan si Lei Cheng? Ano ang nangyari sa kanya? Bumulong si Harvey, hari ng biruan at tagalupa ay may sakit. Nanghihina sila at hindi kumakain nitong mga nakaraang araw. Nasa kwarto nila siya. Sabi ni Wu Chen, bantayan mo siya. Pupuntahan ko at ililigtas. Binuksan niya ang pinto. Nakahiga sa sahig si Lei Cheng, binabantayan ni na King of Banter at Earthling. Lei, sigaw ni Wu Chen, sabay hagis ng mga punyal para ilihis ang bantay. Mahinang bulong ni Lei Cheng, kapatid. Kapatid, gusto akong papuntahin ni Harvey para ilabas ang asawa ni Xiaoyi, pero tumanggi ako. Mabuti na lang, ako lang ang nahuli, hindi siya nadamay sa patibong. Sabi ni Wu Chen, Lei, huwag ka nang magsalita. Itabi mo ang lakas mo. Pagbalik natin saka na tayo mag-uusap. Inalalayan niya si Lei Cheng patayo. Humarap si Wu Chen kay Liang Xiao. Senior Liang, pilitin mo siyang umamin sa lahat ng kasuklam-suklam na ginawa niya. Dura ni Liang Xiao kay Harvey, itong dayuhang manyak na ito ay mas kasuklam-suklam pa kaysa sa akin, kahit sa pinakamalalang araw ko. Nagbulong si Harvey ng kung ano-ano sa tainga ni Liang Xiao. Naalala ni Wu Chen, baliw na talaga ang taong ito. Sinumang sumalungat sa kanya ay dinadala rito, tinatakot ng makamandag na insekto at ahas, ginagawang inutil, pinapabayaan sa dumi habang unti-unting bumibigay ang katawan. Buti na lang nagkasakit ang dalawang ahas na yon at nanghina. Kung hindi, baka napatay na si Lei. Maya-maya'y sumugod si Tao Maning sa pinto. Cheng! Sabi ni Wu Chen, hipag, dumaan si Lei sa impyerno nitong nakaraang 2 araw. Tinawagan ko na ang doktor, parating na sila. 10 araw ang lumipas. Sabi ni Lei Cheng, sino ang mag-aakalang, sa kalahating buwan mula nang mangyari ito, binuwag ni Lei Yu ang karamihan sa mga lihim kong koneksyon sa labas ng silangang dagat habang wala ako. Kailangan kong bumalik agad. Sabi ni Wu Chen. Nakikipagsabuatan pa rin si Lei Yu kay Ding Ruilong. Kailangan bumalik ni Lei para mabantayan siya. Sabi ni Ginoong Tom Brady, ang kaso ni Mary laban kay Harvey ay napigil, sinabi nilang walang bisa ang ipinasang ebidensya. Ngayon, inaapi na ng Animal Health Bureau ang tindahan niya at napasara ang negosyo niya. Sabi ni Wu Chen, ang mga puwersang sumusuporta kay Harvey ang kumikilos para protektahan siya. Sino ang hukom sa kaso ni Harvey? Umupo si Ginoong Tom Brady at nagsabi, hukom Salmon Chase. Kilala siyang napakahirap kausapin. Sabi ni Wu Chen, kapag may kasunduan na may kinalaman sa pangunahing interes, hindi kailanman imposible. Naisip niya, hindi marami ang mga dayuhan na naalala ko mula sa mga nakaraang buhay, pero isa siya. Kapag nagpalit ng Pangulo, siya ang magiging hukom sa Korte Suprema, ang pinakamakapangyarihang tao sa Amerika. Ngayon ang araw, Li. Sabi ni Wu Chen ng malakas. Tom, magkita tayo rito mamayang gabi. Sagot ni Ginoong Tom Brady, naiintindihan. Ilang oras ang lumipas, 9:00 ng gabi, uminom si Wu Chen ng cranberry juice. Isang lalaking malapit ay sinipa at napaungol of. Napatingin si Wu Chen, gulat at naguguluhan. Sigaw ng lalaking nakabandana, isa ka lang hamak na sipsep. At gusto mo pang ligawan si Miss Giada. Nasisiraan ka na ba? Sinira mo ng tuluyan ang kasiyahan sa birthday niya. Napatingin si Wu Chen kay Giada. Nagsimula itong lumayo habang tinatawag siya ng lalaking nakabandana, Giada, huwag kang umalis. Tinuruan ko na ng leksyon ang gulo. Ipagpatuloy na natin. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.